Hello mga Momshi! Excellence Mini Vlog! Ito nga pala yung pangalawang araw kong pinapalamon nila dito sa bahay. Bago nga ako matulog kagabi, sinabihin ako ng daddy niya na kailangan na daw palang ipagupit ni Liam. Kaya paggising ko nga, pinuntahan ko na siya agad dito sa may terrace. Sa totoo lang, ayoko talaga siyang ipagupit kasi 4 na taon ko tong inalagaan. Pero dahil hindi sa private nag-aaral yung anak ko, kailangan kong sumunod sa teacher niya. Sabihan niyo naman ako kung anong dapat kong gawin. Sabi ko nga kay Liam, pipicturan ko muna siya bago ko siya ipagupit. Para kapag malaki na siya, makita niya na ganito pala kahaba yung buhok niya nung bata siya. Hindi ko talaga alam kung maiiyak ba ako o maiiyak ako. Habang nasa terrace kami, nakita kong merong nagtitinda ng paa ng manok. Dahil nga palamunin tayo, kailangan ko silang ipagluto. Tuturo ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pagluluto ng paa ng manok. Dahil pag ginayan nyo to, tsak na makakalimutan mo yung mga inutangan mo. Hala, ano daw? Uy, bad yun. Una nga, pakuluan mo muna siya ng tubig na may asin. Mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-adobo, eto na. Hindi ko na kailangan sabihin dahil makikita mo na. Di mo na kailangan pang pantay-pantayin yung paghiwa ng sibuyas at saka bawang. Basta ang importante, may sibuyas at saka bawang. Siyempre, unang-una talaga kailangan meron kang mantika. Inutang ko nga lang ito sa kapitbahay kasi wala na po akong pambili. Pag uminit na nga yung mantika, isunod mo na itong sibuyas at saka bawang na hinati mo lang. Hindi mo naman hindi pwedeng haluin, di ba? Kailangan ko pa bang sabihin na haluin mo? Kapag nga nakita mo na nag-brownish na yung bawang at saka sibuyas, itapon mo na yung paa ng manok dyan sa may kawali. Nakakatawa nga kasi iniisip ko kung ano nga ba yung mga naapakan ng mga paa ng manok. Kayo mga Momshi, sa tingin nyo, kapag nga nakita mo na medyo brownish na yung paa ng manok, ilagyan mo na nitong toyo. Kaya pwede mo rin ilagay dyan yung jowa mo na may toyo. Natural, kailangan mo halu-haluin mo katulad ng pagpapaikot niya sa'yo. Ito nga pala yung isang technique para makatipid ka ng gas. Ang sasabaw mo nga is yung mainit na tubig. Ganun talaga para madali lang siyang kumulo. Oh, may natutunan ka na naman. Mindset ba? Mindset. Siyempre kapag nag-adobo ka, hindi talaga mawawala yung dahon ng laurel at saka paminta. Ito nga pala yung sibuyas ko kanina na hinati ko lang. Gagamitin ko pa yan bukas. Hindi na ako maglalagay ng asukal kasi ilalagyan ko na lang siya ng oyster sauce. Yes. Oyster sauce. Baka nagtataka kayo kung bakit merong oyster sauce yung adobo ko. Dahil ako kasi kapag nag-aadobo naglalagay talaga ako ng asukal. Pero simula nga nang nakilala ko si oyster sauce, sana all may nakikilala. Pampalapot kasi yan. Gusto mo nga lumapot yung niluluto mo, pwede kang maglagay ng oyster sauce. Shoot, mga Momshi, nabubulol na ako. Kung mapapansin nyo nga, ilang segundo lang, malapot-lapot na yung sabaw niya. Wow. Sa totoo lang, kapag nag-aadobo ako, gusto ko talaga ganyan kahit pa sa karneng baboy. Pasintabi po sa mga nagugutom, kasing matatakam ka talaga dito sa paa ng manok. Pag kasi may kasama kang bata na kakain, kailangan meron pa rin siyang sarsa. Pero kung totoo sin, ayoko talaga yung may sarsa. Gusto ko yung dry na dry siya. Parang yung jowa mo, sobrang dry. Kapag napansin mo na siyang medyo malambot na siya at pwede na hanguin mo. Hindi yung kapag may bago na siya, dun ka habol-habol. Ha? Ano daw? Layo. So, eto na nga yung sinasabi ko. Diyos ko po, na kapag katapos ng maraming gawaing bahay, eto hindi na. Hindi ko alam kung paano ko i-explain sa inyo kung gaano ako nahihirapang huminga talaga hindi ngayon. Hindi naman ako nagbuhato, hindi naman ako naalikabukan. Ito naman po sa mga makakapanood nito kung ano yung pwede kong gamot. Mga oras na yan nga, kausap ko yung nanay ko. Tanda ko na, pero kapag may problema ko at saka may sakit ako, kay nanay ako nagsasabi. Mga oras na yan, sobrang nahihirapan na talaga akong huminga. Sa totoo lang, gusto ko na talagang ibaba yung video call namin, yung pag-uusap namin, kasi nga panay sermon yung abot ko. Sabi nga niya, itigil ko na daw yung pagbe-vape ko. Shoutout nga pala sa pinagbibilhan ko ng vape. Hindi na po ako magbe-vape. Ang tigas-tigas kasi nung ulo ko, panay pa rin ako vape kahit na hinihika na ako. O diba, kasalanan ko rin. Pwede nyo po akong pagalitan. Kapag gumaling na ako, mapanindigan ko na talaga yung hindi na ako mag-vape. Shoutout nga pala sa lahat ng nagbe-vape dyan at saka nagyoyosi. Tigil nyo na po. Huwag nyo na pong hintayin na maranasan nyo itong nararanasan ko ngayon kasi sobrang hirap po. Hindi po biro itong nararanasan ko ngayon kasi sobrang hirap po talaga at maghabol ng hininga. Please po, huwag nyo na pong hintayin na maranasan nyo ito. Bye-bye!